Good day mga ka-sports natin dyan. Usap-usapan pa rin ngayon ang pagkatalo ng Creamline Cool Smashers kontra sa PLDT High Speed Hitters. Marami kasi ngayon nagtatanong sa atin kung bakit daw natalo ang malakas na team na Creamline Cool Smashers, samantalang sa unang bakbakan pa lamang ay lamang na nga ang nasabi nating team ng Creamline. Ngunit bandang hulihan na kanilang tapatan ay nagkabaliktaran kung saan inalat ng husto ang nasabi nating Creamline Cool Smashers. Marami ngayon mga usap-usapan na mukhang palaos na daw ang Creamline matapos nga sa kanilang unang pagkatalo sa laban nila. Pero alam nyo mga ka-sports, natural lang naman na minsan ay kahit sabihin natin na malakas, medyo may mga time talagang aalatin. Hindi naman sa lahat ng panahon ay kayo ay namamayagpag. Siguro sa kasalukuyan talagang hindi nila kaya itong ang nasabi nating si Samolenko dahil bumanat nga to ng 34 na puntos. Kumbaga binuhat na buhat niya talaga ang PLDT sa kanilang laban kontra sa Creamline. At eto na nga ang nangyari, ang hindi inaasahan ng mga fans ng Creamline ay natalo sila. Aalamin natin ang mga rason kung bakit natalo ang Creamline Cool Smashers ng PLDT. Pero bago ang lahat, subscribe ka muna, i-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issues sa volleyball. Susunod na. Creamline Cool Smashers ang nakakalungkot na mga pangyayari na ganap na nga sa kauna-unahang pagkakataon sa kanilang team. Siyempre lahat ng bagay sa kanilang pagkatalo ay meron talagang mga matitinik na dahilan kung bakit sila hindi nakaporma nga pagdating sa PLDT. Sabihin natin na nakipagsabayan man ang Creamline Cool Smashers, ngunit hindi talaga nila kinaya ang import ng PLDT. Pero hindi lang import ang pag-uusapan natin kung bakit natalo ang Creamline, dahil malakas naman ang Creamline Cool Smashers kung tutuusin. Tumabo naman kasi ang mga star player ng Creamline sa score na 20 kay Erica Stanton, Bernadette Fons 18, Michelle Gumabaw 16 point. Wala tayong problema sa mga outside spikers, opposite hitter ng Creamline Cool Smashers. Magaling talaga ang kanilang ipinakitang galawan sa loob ng court, kung kaya nga naka-double digit sila at halos nga matataas ang tatlong star player na ito sa kanilang score. Bagamat mataas ang score nga ni Bernadette Fons, Michelle Gumabaw at ni Erica Stanton, pagdating naman sa kanilang mga ka-co-teammates, dito na nga tayo nagkulang. Sino-sino ito? Unahin na natin ang kanilang middle blocker. Hindi talaga natin naramdaman masyado si Pangs Panaga and Bea de Leon sa kanilang bakbakan ng isang araw kontra sa PLDT. Kung kaya siguro talagang hindi tayo mananalo dahil hindi na ilabas ni Bea de Leon at ni Pangs Panaga ang kanilang angking kagalingan. Bagamat magaling naman ang dalawang nasabi natin na player na ito at kilala naman sila na sikat rin sa larangan ng volleyball, ngunit hindi lumabas ang kanilang kagalingan. Pero syempre hindi rin natin masisisi si Pangs Panaga and Bea de Leon kung bakit nila hindi naihataw ng isang araw ang kanilang labang kontra sa PLDT. Kasi nga hindi talaga sila makaka-double digit dahil hindi rin kasi maganda ang mga set nga sa kanya, or hindi masyado sila nabibigyan ng bola ni Kyle Negrito. So ibig sabihin nagka-problema rin sila sa kanilang setter department. Walang iba kundi si Kyle Negrito nga. Kita kasi natin na talagang panay open lang ang kanyang mga set at bibihira niya mabigyan ng magandang set si Pangs Panaga at Bea de Leon, kung kaya nga hindi rin nga naka-double digit ang dalawang star player nila. Sayang talaga dahil alam naman natin na may ibubuga sana ang Creamline Cool Smashers, lalo higit na
nasa kanila na nga ang all-star na matatawag natin na players. Ngunit yun talaga, medyo inalat na rin ang Creamline. Pero hindi rin natin kasi masisisi ang mga players. Sadyang dumarating talaga ang panahon na hindi lahat ay Pasko. Matapos nga rin kasi kahit sabihin natin na magagaling ang mga nasabi nating players ng Creamline, hindi rin kasi masyado naibalasa ni Coach Sherwin Meneses ang kanyang mga players. Napakarami nila kung tutuusin dahil 20 players nga ang nasa listahan or naka-line up nga pagdating sa PBL Reinforced Conference. Ngunit hindi masyado ni Coach Sherwin nabalasa nga ito. Nanatili talaga siya sa kanyang starting line up. At pero ito talaga ang pinaka-main na dahilan, ang kanilang error. Makikita kasi natin na sa error talaga ang nagpatalo sa Creamline Cool Smashers. Dahil kung titingnan natin sa attacking department nga, pagdating nga sa fourth set to, napanalo na sana ang Creamline, ngunit natalo pa. 17 attack ang Creamline samantalang 11 lamang sa PLDT. So mas matindi talaga ang mga spikers nga ng Creamline Cool Smashers kung tutusin. Seka nga sa PLDT, pero ang Creamline namigay nga sila ng 11 na puntos. Grabing error yan mga ka-sports natin dyan. 11 ang error ng Creamline samantalang ang PLDT 2 puntos lang ang kanilang error. At kung mapapansin natin, pagdating naman sa blocking at ace ay hindi nga naka-block si Bea De Leon at Pangspanaga. At pagdating sa aces ay mas lumamang pa rin ang PLDT. Overall, talagang kahit lamang sa attacking department ang Creamline, tinalo talaga sila pagdating sa blocking, sa ace at pagdating sa error talaga. Malala kasi ang error na ipinakita nga ng Creamline Cool Smashers. So iyan talaga ang pinaka-main na dahilan, dahil lahat naman ng mga nabanggit natin ay magagaling ang mga players nga ng Creamline Cool Smashers. Dito na talaga sila nagkatalo pagdating nga sa error. Ma-error kasi ang Creamline kung kaya nga sila natalo. So abangan na lang natin ang pagbawi ng Creamline Cool Smashers kung makakabawi pa sila, dahil medyo malalakas pa rin ang kanilang makakatapat. Lalo't meron nga silang Cherry Tigo na talagang sobrang lakas rin dahil meron nga silang Cat Bell. At kapag tinalo sila ng Cherry Tigo, malalaglag na nga ang Creamline at hindi sila makakapasok sa Final Four. Sana ay malusutan to ng Creamline Cool Smashers at good luck na lang sa Creamline sa kanilang susunod na mga laban. At supportahan pa rin natin ang Creamline Cool Smashers dahil unang game pa lang naman na ito at marami pang mga susunod na game. Pero sana talaga makalusot sila sa Cherry Tigo. Kung hindi sila makalusot sa Cherry Tigo, delikado na talaga sila para nga makapasok sila sa Final Four. Marami kasi mga nagsasabing, mga kritiko nga ng Creamline, na mukha daw itong season na ito or itong conference na ito ay hindi papasok ang Creamline sa Final Four. Kayo, ano sa tingin nyo? Papasok kaya ang Creamline Cool Smashers sa Final Four? Kung sa tingin nyo papasok pa rin ang Creamline, comment na kayo sa baba. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.